oras sa Diyos. Salamat sa iyo dahil ikay may oras sa Diyos na kaya ka nga nandito ngayon. Ito po sa kinarami-rami ng tao na ang iniisip ngayon matulog. Hindi po ba? Nagtrabaho ka ng buong 6 na araw. Iba isipin matulog pero hindi nang inisip mo. Inisip mo ang Diyos, nandito ka ngayon. Dahil mabuti siya sa iyo. Pangalawa, yung iba iniisip, pagising ko, pupunta ako ng ganito, marami akong gagawin, maglalaba ako, mag-aano ako, ganun. Pwede mo natin gawin mamaya kasi yun eh. Pero inuna natin ang Diyos. Pangatlo, ay pupunta akong mall. Amen? Marami akong bibilin sa mall. Gusto ko rin naman mag-say, okay po yan, pwede natin gawin. Pero ikaw, iba ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ibang-iba ka. Nabihis ka, dito ka ngayon. Amen? Kasi mabuti ang ating Diyos. Amen? Sino in love na in love kay Lord dito? Amen. Amen. Kasi in love sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. And I'm feeling the presence of the Lord right now. At last week po, yun din po, pinag-usapan natin. So, pinag-uusapan nun natin ngayon yung nangyayari sa labas. Kaya ikaw iba na-experience mo eh. Na-experience mo yung nangyari dun kay Elijah at saka dun sa babae na isa ng konting tinapay na lang kakainin, aba, sumobra pang pagkain. Di po ba? Na-experience na, ang dami mo natin na-experience yung pinag-usapan natin sa Elijah. Yung Diyos na basang-basa yung offering place, binasa ng napakaraming tubig, yung Diyos, ang pakita ng kapangyarihan, kumidlat, at pinaapoy yung alay, tinanggap niya. Yun po yung Diyos natin. Yun ang nai-experience mo, kapatid. Kasi, kasama mo yung great God. Mahilig ako magpasabi sa katabi, kaya kung annoying na, yung na-annoy na isa yung katabi mo, sabihin mo, yung great God mo, kasama mo. Amen? Praise God. So, ito ho, tuloy natin. Dahil si Elisha, siya po ang pumalit kay Elijah. Hindi na ho natin babasahin lahat yung mga ginawa pang milagro ni Elijah dahil napakarami po. Ngayon naman po makita natin yung great God sa buhay ni Elisha. Shall we pray? Lord, naya po namin, aming Ama, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, na patuloy na bukas ang aming puso, isipan, na makita namin ang biyaya na kasama kayo, dakilang Diyos sa aming buhay. Nagpapadala kayo ng mga milagro sa pamamagitan ng mga tao, ng propeta, ng inyong salita na nasa amin, kasama namin. Ito po magtutulak na makita po namin ang patuloy mong dakilang pagkilos sa aming buhay. Ngayong dakilang kamay ang gagawa. Kaya banal na Espiritu, makita po namin ito ngayong tanghaling ito hanggang matapos kami mamayang hapon. At ito po magtutulak sa amin na patuloy pa rin na lumapit, sambahin kayo at pagtiwalaan kayo. Salamat po, banal na Espiritu, kumilos kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong hiling namin dalangin. Tulad po na ating laging pinag-uusapan, tinitingnan po na natin, sino po ito si Elisha para mas naintindi natin. Sa 1 Kings chapter 19 verse 16, sinabi ko sa inyo, si Elisha po ang minentor ni Elijah na papalit sa kanya. At hindi po si Elisha ang pumili kay Elijah na maging ako ang gawin mong mentor. At hindi rin po si Elijah ang Diyos. Ito po sabi ng Diyos. Then anoint Jehu, talking to Elijah, 1 Kings 19:16, then anoint Jehu, son of Nimshi, to be king of Israel. When we say king of Israel, north or south? Oy, nalimutan na ako. North or south? North. Amen? Dahil the southern part is Judah. So, si Elisha rin, tulad ni Elijah, na sa north. Remember? Last 2 Sundays ago, when we talk about the north and the south, in the north, there were no good king. All bad and evil kings. In spite of God, that, na yung namumuno ay bad or not doing great, not doing the will of the Lord, God is sending not just a small-time prophet, a big-time prophet. Lahat po naman ng propeta ng Diyos ay big-time. Amen? Kaya, mga anak ng Diyos, big time kayo sa Lord. Amen? Hallelujah! Dahil mga propeta rin kayo. Napalapakan natin ang Lord. Sige po. Amen! Kaya sabi kay Elijah, I'm about to take you. Choose another prophet na papalit sa'yo. At marami pong, meron po sila school of prophets sa panahon na yun. Anong pinipili sa kanya sa Elisha? Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholal, to replace you as my prophet. You don't just anoint a new king, anoint a new prophet. And the word Elisha means, my God saves. My God saves. Siya, Yeshua. Amen? So,
Ang pangalan din pong Jesus ay, or Yeshua is Savior. Jehovah is my Savior. So they have the same meaning ng name, Elisha and Jesus. And here we will see, marami pong ginaya si Elisha na ginawang milagro rin ni Lord Jesus Christ. Ba't kung sinabing ginaya ni Elisha, ang original po nun, si Lord Jesus Christ talaga. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. When we survey the New Living Translation of how many verses yung name na Elisha na nag-appear, 84 verses. At ito'y matatagpuan lang sa 1 Kings at saka 2 Kings. Unlike Elijah, hanggang Malakay meron, at sa New Testament napakarami. Once lang po sa Gospel of Luke na nabanggit ang pangalan ni Elisha, at ito po sa Luke chapter 4 verse 27. If you are taking notes, nakasulat siya sa Luke 4 verse 27. At si Lord Jesus Christ po ang nagkikwento. Itong sabi niya, think of the prophet Elisha. So the Lord Jesus Christ reminded the people at the time of the Lord Jesus Christ na think about the prophet of Elisha. And today we'll think about the prophet Elisha in the time of 1st and 2nd Kings, who healed Naaman, a Syrian, rather than the many lepers in Israel who needed help. Amen? Who healed a Gentile rather than the Jews na feeling ay we are privileged. Amen? We are people of God. But nakita ko natin dito yung grace ng Lord in the time of Elisha. That ang healing po, hindi lang po sa mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga Gentile. At tataas mo kamay mo dahil tayo ay mga Gentile. Privileged din po tayo. At niremind po yung mga tao. And as we continue, kasi sabi sa chapter 19, verse 16 ng 1 Kings, anoint Elisha to replace you as my prophet. And here is what happened. Paano po nagkaroon ng transfer ng leadership from prophet Elijah to prophet Elisha? 1 Kings 19, verse 19. 3 verses from here, nangyari po ito, 19 to 21. Ito po ang pangyayari. And we will read it from the New Living Translation. So Elijah went and found Elisha, son of Shaphat, plowing a field with a team of oxen. Ano po siya? Farmer. So ang bago naging propeta si Elisha, siya po ay farmer. There were 11 teams of oxen ahead of him, and he was plowing with the 12th team. Amen. Ang laki po pala, may kaya. Hallelujah. Elijah went over to him and threw his cloak across his shoulder and walk away again. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah and said to him, binato sa kanya yung mantle. First, let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you. So alam niyo, ibig sabihin noon, pinipili kita, gusto kitang sumunod sa akin. Di ba si Lord Jesus Christ, marami piniling ganon? Last Friday lang, tinuro ko sa mga bata Si Matthew, tinawag ng Lord, follow me. So si Elisha po, tinawag ng Panginoon. Hindi po si Elijah tumawag sa kanya. Dahil nakita natin sa verse 19, chapter 19, verse 16, ang pumili ho kay Elisha, ang Panginoon. Alam niyo po, sino pumili sa atin? Ang ating Diyos. Bakit ka nandito ngayon? Ang Diyos ang pumili sa iyo. Hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi ang kaibigan mo, kaya ka pinapunta rito. O hindi si Pastor Ipe. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Mga pinili tayo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pinilit, pinili ka. Amen. Elisha left the oxen. Kaya ito sabi niya, Elijah replied, Go on back, but consider what I have done to you. Tinatawag ka ng Diyos, sabi sa kanya. Consider it. Verse 21, Elisha then returned to his oxen, killed them, and used the wood from the plow to build a fire to roast their flesh. Aba, nag-ano pa ho? Nag-inihaw na baka. He passed around the meat to the other plowmen, and they all ate. Nagdespedida ho siya. Yung kanyang, sabi niya, tapos na ito, hindi na itong trabaho ko. Aba, ginawa niya ho, niluto niya na yung kanyang pangsaka, at pinakain niya, despedida niya na ito. Then he went with Elijah as his what? Assistant. So on the last days of Elijah, tutuloy natin. So ito po yung pagkakatawag. Nakita natin siya. Sino pumili? Ang Diyos. Sinabi kay Elijah. Si Elijah, sumunod sa Diyos. Binato siya ng kanyang balabal. At siya ho, naghanda na, sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon as assistant ni Elijah. Kaya kung naglilingkod po tayo, hindi kagad tayo leader, assistant po tayo. Matututo tayo at may magtuturo po sa atin.
Amen? Ito ang susunod na pag-uusap naman. Paano na i-transfer from Elijah to Elisha? 2 Kings chapter 2, verse 1 to 13. Pastor Ripe, mahaba yan. Maganda ho, basahin natin. Sabayan niyo akong pagbasa sa mata ninyo, babasahin ko. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, si Elijah po hindi kasi namatay. Makita mo natin dito kung paano si Elijah ay nawala sa earth. Amen? Paano siya nag-disappear sa earth? Ito po ang istorya. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Assistant po siya. Kahit saan pumunta si Elijah, nandun si Elisha. Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." When we say Bethel, it is the house of God. But Elisha said, "As surely as the Lord lives, as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. Pinaiwan na mo siya. Sabi ni Elisha sa kanya, "Stay here." Ay ni Elijah kay Elisha, "Mag-stay ka rito." Sabi niya, hindi ako bibitiw sa iyo. Verse 3. Tingnan natin bakit. The company of the prophets of Bethel came out to Elisha and asked, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" Ang sagot ni Elisha, "Yes, I know." Replied, "But do not speak of it." Sabi niya. Kaya pala sabi ni Elijah sa kanya, tinataso siya ni Elijah. Aywan ka dito, punta ka sa Bethel. Ngayon pa, sabi ni Elisha, "Alam ko, uuwi ka na sa Panginoon at ako nang papalit. Hindi kita iiwanan, tuloy-tuloy ako sa'yo." Hindi dahil gusto niya makuha yung posisyon niyang siya na yung prophet. Kasi alam niya rin, as a propeta, uuwi na si Elijah at pupunta po sa langit. Kukunin siya ng Panginoon. Then Elijah said to him, "Stay here, Elisha. The Lord has sent me from Bethel to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. Hindi po siya miwalay sa man of God. Verse 5, the company of prophets of Jericho went up to Elisha and asked him. Yung balita, talagang pong alam na pala ng lahat ng mga propeta. Sa show business ng propeta, balitang-balita na, ganon. "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" "Yes, I know," he replied, "but do not speak of it." Then Elijah said to him, "Stay here. The Lord has sent me from Bethel to Jericho to Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives, as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. Verse 7, 50 men of the company of the prophets went and stood at a distance facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided the right and the left, and the two of them crossed over on muddy ground. Yung po ba nakasalat? Dry ground. Take note, there are 50 men watching. Marami pong usisero At alam nila, ano kayang gagawin kay Elijah? Sunod lang mo sila na sunod. Malayo. Pero kakaiba si Elisha, malapit. Amen? Ang sabi ng ginawa ni Elijah. At yung tubig po. At tumawid po sila. Dry! Dry pa ho yung ground. Remember yun po sa Red Sea? Dry ground din po. Pag yung Diyos po nag-miracle, dry. Hindi ka mababaluha. Ang tawag pa doon? Yung balahaw na sinabi ko. Hindi ka madaling tumawid kasi tinutuyo ni Lord. Wala po siyang dryer na ginamit, pero natuyo. Meron na nag-uusap, siguro ganito ginawa ng Lord. Miracle po yun, ibig sabihin. Amen? Dahil urang-urang daw, natuyo. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken from you." Sunod ka na sunod. Ano bang gusto mo? Yun lang po ibig sabihin. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Eto sabi niya, "Let me inherit basahin nyo natin, double portion of your spirit." Elisha replied, "Tinatanong mo ko? Gusto ko doble. Ayoko isa." Amen? Doble. Sabihin natin doble. Doble. Hallelujah. Pag tinatanong mo kayo ni Lord, sabihin nyo na doble. Lord, kailangan kong pambayad ng kuryente. Pang 2 buwan. Amen? Di ba ba? Telepono Lord, 2 buwan. Yun po ibig sabihin lang noon. Amen? Pag humingi kayo kay Lord, doblehin nyo na ho. Kaya ni Lord yun. Let us a difficult thing kay Elijah. Elijah said, "Yet if you see me when I'm taken from you, it will be yours. Otherwise,
not. Lalo ang nagkapito ko, kailangan kitang makita. Verse 11, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. Ano po dumating? A chariot of fire and a horse of fire. And separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elisha saw him no more. Namatay po ba si Elijah? No, he was taken to heaven. Amen? At siya po'y babalik muli. Amen? Hindi po si Jesus si Elijah. Babalik siya, at ito po ay merong pagagawa pa sa kanyang Panginoon. Although sinabi, nagbalik siya in the presence of John the Baptist, it's just a spirit that John the Baptist had, yung power din po, ng tulad kay Elijah. Pero pangako ng Diyos, gagamitin pa rin si Elijah. Although bumalik siya sa Transfiguration, hindi pa ho yun, pababalikin po si Elijah. On the time of revelation. On the time na meron pong tribulation dito. Isa siya sa gagamitin. And that's I believe. Amen? Then he took hold of his own clothes and tore them apart. He picked up the cloak that had fallen from Elijah. Yung cloak ni Elijah ang pinambato sa kanya, pinanghampas dun sa river, na bumukas at nakatawid sila ng dry ground sa Jordan River. Iniwanan po. Pinasa niya sa kanya. And went back and stood on the bank of Jordan River. Here, before we continue yung story, makita po natin yung request niya na double portion. Nag-granted po ba sa kanya? Church? Palagay niyo nag-grant? Bakit? Nakita niyang lumipat eh. Umalis po, di po ba? Kita niya, naiwanan niya sa kanya yung mantle eh. Tingnan po natin yung miracle na ginawa ni Elijah bago tayo magpatuloy. Ito po. He shut up, hindi po yung bibig, amen? He shut up the heavens, causing a drought and opening to cause to rain. Remember? 3.5 years, sabi niya, huwag umulan! Hindi po umulan. At sabi niya nung time na kailangan ng umulan, at meron po namuo na maliit na ulap, hanggang lumaki, at umulan po. At natapos po yung tagtuyag. Pangalawa, he multiplies flour and oil. Remember that story last week? Di po ba, sabi nung babae, hingi ka pang pagkain, nangunguha na nga lang akong kahoy, huling pagkain na namin to. Sabi nila, siya lutuin. Sabi po sa kwentong yon, yung oil na nakanilang nagather ay sumapat po. Amen? Amen? Ay, yung tinapay. Ay, hindi pala, iba, kay Elisha pala, yung nag-multiply po hanggang nakakain sila at hindi sila nagkulang. Kay Elisha rin sabi ko. Number 3, he raises the widow's son from the dead. Amen? Namatay yung anak. Binuhay niya. Defeat the prophet of Baal. Tama po? He fed by ravens. Remember? Destroy Ahaziah's soldier with lightning. He parted the Jordan River. He was taken to heaven in God's chariot. Nakuha ko po ito, 8 miracles na nangyari sa buhay ni Elijah. Tingnan natin kay Elisha. Double portion? Let's see this. He parted the Jordan River. Mababasa natin mamaya. He purified water. Kung sabi niya may purified water na, si Elijah po ang una nun. Curses attackers who are then savaged by bears. Cause a flood to foil the Moabites. Miraculous flow of oil for the poor widow. Ito yung sinasabi sa inyo kanina, mababasa natin. Fertility to the women of Shunem. Raise a child from the dead. Sino pong gumawa na nito? Di ba si Jesus? He raised a child from the dead. Sino po yung pinagaling din ni Lord na binigyan ng Shunammite? Di po ba? Purified poison soup. Verse 9. No? Number 9. Multiplication of loaves of feed a large crowd. Sino po gumawa rin nun? Di ba si Jesus? Healing na a man of leprosy. Si Jesus din po, di ba? Gehazi cursed with leprosy. Made an iron axe head float. Verse number 13. Struck the Arameans with sun blindness and then cured them. Predicted the end of a famine. Prophesied the death of Ben-Hadad and the rise of Hazael. Number 16. Predict Israel will defeat Aram 3 times. Si Elijah, 8 miracles lang nabasa natin. Elisha, 16. Why? He asked for a double portion. Amen? Kaya yun po ang nangyari sa kanya. Be careful what you ask. Amen? Kasi po giningin nyo yan, gagrant sa inyo ng Lord, lalong-lalo na kung ito'y ikabubuti natin at ikapagpagpala natin. Dahil meron tayong Diyos na
pala. Pupunta po tayo sa 2 Kings chapter 2 verse 14-15. Ito po yung kaduktong ng story. Then he took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elisha